Top 5 news this week, February 1 to 7. Number 5, ang kaso ng mag-inang sina Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido at ng anak niyang si John Ismael. Trigger warning lang muna, marahasang balitang ito at karumal-dumal ang krimen. Okay, so January 16 ang maglaho yung mag-ina. January 24, natagpuan yung bangkay ni Diane Marie sa isang creek sa Pulilan, Bulacan. January 29 naman natagpuan sa isang bukid sa Victoria, Tarlac ang bangkay ni John Ismael. She was 38 years old, the boy was 8. Naging person of interest, take note not necessarily suspect, ang estranged husband ni Diane Marie na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Pero lumabas sa investigasyon na ang primary suspect sa pagpatay sa mag-ina ay ang mag-asawang sina Pia Katrina at Christian Panganiban. Ninang nila si Diane Marie sa kasal. Binebentahan nila ng sasakyan si Diane Marie. Pero nung inabot niya yung huling bayad nung January 16, binaril nila siya. Tapos binalot ng plastic bag yung ulo ni John Ismael hanggang malagutan ng hininga. Sabi ng mga investigador, non-existent daw yung Montero na binibili dapat ni Diane Marie for a total of 1 million pesos. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, may psychopathic tendencies daw yung mag-asawang Panganiban. Sinama pa nila sa sasakyan yung mga anak nila habang idinidispatcha yung mga bangkay. May history na sila ng estafa at si Christian, isang dating pulis na na-dismiss. Damay sa kaso yung kapatid ni Christian na si Maribel Panganiban at yung helper nila na si Hildy Jr. na parehong nasa eksena ng krimen. Nakonsensya raw si D, kaya siya lumantad at kumanta. 2 counts of robbery with homicide and theft ang kaso ng mga suspect. Mako-consider daw na case solved na to, sabi ni Remulla. Number 4, inextend ng House of Representatives ang suspension ni Cavite Congressman Kiko Barzaga by another 60 days. Ibig sabihin, hindi siya pwede pumasok sa opisina niya sa batasan. Hindi siya pwede umattend ng sessions. Hindi rin siya sasahod. Ang sweldo ng isang congressman na nasa salary grade 31 ay more or less 300,000 pesos kada buwan. So bakit? Pasaway pa rin daw kasi sa social media si Barzaga. Narason kung bakit siya nasuspend for 60 days already mula nung December. His posts range from misogynistic to rude to downright threatening. Dagdag pa ngayon yung pang-iinsulto niya umano sa yumaong antipolo congressman na si Romeo Acop at barabarang pang-aakusan ng korupsyon kabilang na kay business tycoon Enrique Razon. Hindi rin daw kasi siya umattend sa kahit isang hearing ng ethics complaint laban sa kanya. Naging kilala sa social media si Barzaga kasi may pagka-maverick yung character niya doon. Some even look to him as a future savior ng bansa kahit na actually galing din siya sa isang political dynasty. However, 238 sa mga kabaro niya sa Kamara ang bumoto pabor sa extended suspension niya. May 300 plus members ang House, so that's a clear majority. Number 3, pinatanggal na ni Tourism Secretary Cristina Frasco yung mga publicity materials na may mukha niya. Ito'y matapos siyang i-criticize ni Senator Raffy Tulfo sa isang hearing. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na it will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. Dapat ang pinopromote yung lugar, hindi dapat yung tao. Iwas tayo doon sa personality. Kasi ang dami nga namang netizen na pumuna nakaliwat kanan ang tourism pub mats na very main character energy si Frasco. Dahilan niya, hindi naman daw photoshoot yung mga yon, kundi mga documentation lang ng pag-iikot niya sa bansa doing her job. At bakit naman daw niya sasadyaing ibida yung sarili niya? Wala naman daw siyang balak tumakbo sa susunod na eleksyon. Okay po, ma'am. Si Cristina Frasco ay anak ni Gwendolyn Garcia at apo ni Pablo Garcia, parehong dating governor ng Cebu Province. Asawa niya naman si Cebu Congressman Duke Frasco. Number 2, na-dismiss yung impeachment complaints laban kay President Marcos sa committee level ng House. Tapos may bagong impeachment complaints naman laban kay VP Sara Duterte. So dun muna tayo kay Marcos. Yung vast majority ng Justice Committee ng House of Representatives bumoto na insufficient in substance, meaning dapat ibasura yung dalawang complaints. Does this mean lusot na si Marcos? Almost. Pag-uusapan pa sa plenary o ng buong House ang magiging report ng Justice Committee. And technically, there's a chance na baliktarin ng plenary yung resulta. If at least 1/3 sa kanila ang pumabor sa impeachment, edi matutuloy siya. Pero more often than not, nire-reflect ng committee ang temperament ng plenary. So what happens if talagang ma-dismiss yung complaints? Immune for 1 year si Marcos from impeachment, ayon sa batas. In fact, isa nga yan sa kritisismo sa sistema natin. Kailangan lang ay may maghain ng mahinang impeachment complaint laban sa'yo, tapos pag na-dismiss dahil nga mahina, ayun, 1 taon kang prente sa pwesto. Nakita natin yan kay VP Sara Duterte, di ba? Nabaril ng Supreme Court yung impeachment complaint sa kanya last year. Kaya ngayon na lang ulit siya nasampahan ng bagong impeachment complaints. Mga makakaliwang grupo at civil society groups ang naghain. Basically, the same complainants as before.
Ang mga akusasyon kay Marcos, korupsyon sa flood control projects at sa national budget. Kay Duterte naman, korupsyon sa confidential funds ng mga hinawakan niyang opisina. Ayan, united na ulit sila. Before we go on, reminder lang po ulit na meron kaming app. It's free to download. Doon niyo po mababasa yung mga buong detalye ng mga storyang to. Okay, number 1, yung power struggle sa Senate. For a moment nung Wednesday, akala ng marami ay meron na tayong kauna-unahang babaeng Senate President. Sa live stream kasi ng session that day, saglit na nakita si Senator Loren Legarda na nasa rostrum nagpe-preside. Tapos tinawag siya ni Majority Floor Leader Mig Zubiri na Madam President. Tapos nag-adjourn yung session at nawala na yung live stream. Then, moments later, nag-post si Senator Kiko Pangilinan ng picture nilang mga majority senators kasama sina Legarda at current Senate President Tito Soto. So what's the meaning of this? Well, sabi nila, coup averted daw. Ibig sabihin, muntik nang mapatalsik si Soto pero pinili ni Legarda na mag-stick sa majority under Soto sa halip na umanib sa minority at baliktarin ang power balance sa Senado by becoming the president of the new majority. Nakakalito ba? Basta ito ang importanteng bit of context. Maglalabas na kasi ng report yung Blue Ribbon Committee, of course led by the majority, dun sa naging investigasyon nila ng flood control corruption. The report will recommend na kasuhan ng plunder sina Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na mga miyembro ng minority. Kaya may mga nagsasabing sinusubukan daw ng minority na agawin ang Senate leadership. Kasi yung majority usually ang may hawak ng committee chairmanships. Yung minority ngayon ay largely allies ng mga Duterte and they opposed VP Sara's impeachment last year. Na isang tabi man yon, it did redraw the power line sa Senado. Remember, si Escudero ang Senate President this time last year. And look at him now. Alright, that's it. See you next week.